Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, ha? Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Abay, kung negosyo ito sarado nyo na yung tindahan nyo. Sobra naman lugi ito. Ano ang foreign direct investment, di ba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. O, example, yung mga gagawa ng mga factory dito. O kaya magtatayo ng mga hotel dito galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak, halos kalahati. Bakit? Hindi ba klaro pa? Klaro na yan. Obvious na yan. Dahil sa corruption, which is already world famous na tayo. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. O, di ba? May valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, ha? Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh, ang laki nun ha! Kasi yung budget mo sa GAA is around what, 6 trillion for this year? Pero magkano doon ang binabayad mo sa utang? Dapat bayaran yung mga utang Hindi pwedeng hindi bayaran ng utang. Kasi pag hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Abay, mangungutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin tong gobyernong korap na ito, abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government workers, employees, are paying what? On the average, 32%? Flat. Yung mayayaman, nakaka-cover pa ngayon dahil sa korporasyon nila. Pero, mga government employees, you cannot hide from the 32%. Tapos, nanakawin nyo lang. Hindi pa nangyari ito Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy, nagkikickbackan din itong mga congressman na ito Pero now, malala na sila. Unbridled, greed. Congress became a marketplace. That's what some Congress people told me. Imagine, you see them around. They're all walking around, visiting each other while the session is going on. What do you think they talk about? Whispering. Yung pala yung meron kang allocation dun sa 900,000. Bilhin ko na lang yan sa'yo. Bigyan na lang kita ng 10%. No sweat ka na. Tapos may contractor na siya na naghihintay dyan. Ito namang DPWH, bago pa mag-submit ng budget nila or National Expenditure Program sa DBM and Congress, naka-embed na ang 30% na kickbackan dyan. So, everything is overpriced. That's what Leandro Legarda also disclosed, di ba? And DBM knows that. The secretary knew that. Pero ano magagawa mo kung ang Speaker of the House ay pinsang buo ng presidente? And sabi ni Chavit Singson, nung inimbita ako, Unity, akala ko nililisin na lang pangalan nila. Hindi, nilampasan pa niya ang tatay niya Boy, nalamangan mo pa ang tatay mo. Bongga ka. Sa 27 years or so ng tatay mo, ganito lang ang nakuha niya. Ikaw, 3 taon pa lang. Bongga ka. Because the difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. That's the difference. Because Bongbong is,
is submissive. He is soft, in other words. You know? Diba? Sabi nga, mabait nga. Kasi, diba, he's parang meek. Diba? Sa English, meek. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang ano mo, backer mo. Ako ang kapitan. Diba? I will be your whip. O, diba? So, that's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, si Saldico at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap. Mga magnanakaw kayo. Ang sabi ni Vince Dizon, mga hayop. Yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Kung sa Ilonggo pa, mga animal. Mga hurnal ka mo, mga wayhuya. Wala kayong hiya. Eh bakit naman sila mahiya? Naging parang merkado. Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games. Nung paramihan ng kurakot. Grabe, pabilisan ng proud pa sila. Kaya yung flood control projects, ghost. Kung meron man, substandard. Eh, what do you expect? 30% ba naman ang kickback? Siyempre, ang materyales, substandard. Ito, insertions. Di ba? Ang sabi ni Diskaya, ang mga insertions, bawat congressman na naglalagay ng insertion, may 5%. Abay, bongga. Kaya kayo insertion na insertion pala. Insertion ginagawa nila sa BICAM. Yung meeting nung Senate Finance Committee tsaka House of Representatives Finance Committee. May small committee din doon sa House of Reps. Tapos, pagkatapos na pasa nila yung budget doon, aakyat na sa Senado. Tapos, magba-bicameral conference na bago na ipasa ng final. Diyan, hindi pwedeng si Senator Grace po ay magsabing wala siyang kinalaman dyan. Malaki talaga ang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya bato-bato sa langit talaga. Kasi bakit si Saldico sa Appropriations Chair ng House of Representatives may kinalaman? Eh yung Senate Finance Committee Chair pa kaya? Sagutin niya. Kung hindi totoo, sagutin niya. Kasi nakakapaghinala dahil tumakbong party list ang anak niya. Kaya, yan ang problema sa political dynasty. Ang hirap talaga, gaya ni Bongbong at ni Martin. Gusto talaga till the end of time, yung mga anak nila, kamag-anak nila, lahat pipwesto. Para ano? Para ano? Not only for power, but for money. How much money? They don't care if you are hungry. They don't care if the poor do not get health care. They don't care if children die because they cannot have surgery in the Philippine General Hospital or the Heart Center. They don't care if you don't have jobs. 2 million Filipinos are unemployed. They don't care. 14 million Filipino families are hungry. Bongbong and Martin do not care. They talk about giving away all these funds as if it's theirs. Diba? Kita nyo naman si Martin, no? Bongga pa. Yung parang, yay! Gaganon-ganon pa siya, diba? Oh, 5,000 pesos! Ginawa pang rapol-rapol yung pera natin. Hayop kayo. Bayad kami ng bayad ng tax. Tapos ginaganyan nyo. Tapos pag nabuking kayo, masama pa kami. Politika lang kami. Politika, kaya kami ganyan. May pinapanigan kami. Tingnan mo. Nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba? He's nowhere to be found. Anong klaseng investigation committee yan? Yung ICI? Nag-excuse me si Romualdez, payag naman sila. Ba, gusto pa pumunta sa ibang bansa, magpapagamot daw. Ano bang sakit mo? Sakit-sakatin ang kamay ang sakit mo eh. Eh, wala namang gamot dyan. Dito ka lang magpagamot, pwede na yan. Ngayon, mga kababayan, sino ang dapat managot? Yan ang tinatanong natin sa mga rally. Bakit hanggang ngayon wala pang mananagot? Kasi si Martin Romualdez ang tinutukoy na mastermind ni Saldico. Kaya nila pinaalis si Saldico. Ako, I believe Saldico. Ako, I believe Gutesa kasi nag-corroborate sila ng statement ni Saldico na nag-deliver sila ng pera, mali-maleta at ilang sasakyan na pera sa bahay ni Romualdez. At sabi ni Saldico, sa bahay ni Bongbong Marcos mismo at sa Malacanang. Saka yung 100 billion in insertions,
Sabi ng mga tagapagtanggol ni BBM. Bakit pa niya i-insertion yung 100 billion na yan dun sa BICAM? Kayang-kaya na namang ipasok yun sa NEP. Yung senaryo ganito, tapos na yung NEP, na-realize niya, aba, wala pala siya. Sila lang kikita, siya hindi kikita. Oh, so kaya inutusan niya. Ngayon si DBM Secretary Amina, sabihin mo kay Saldi ko, 100 billion sa akin, 25% kickback, 20 billion. Then Saldi said that he asked the two undersecretaries in Malacanang if it's really the order of the president. And they said yes. And then he asked Martin Luther King Romualdez if this is true. And what did Martin Luther King Romualdez say? What the president wants, the president gets. Meaning he confirmed it. Saldi ko, atsoy lang yun ni Romualdez. Tingnan mo naman itsura. Milyonaryo, bilyonaryo na kontraktor doon. Gusto pa ng more money, kaya nag-party list. Yan dapat yung anti-political dynasty law. Ipasan nyo na yan, Speaker D. Tsaka ako, gusto ko yung ginagawa mo. Kahit ikaw din, numero 1 ka rin may political dynasty dyan. Pero, nanggagaling sa'yo. Hindi ko lang alam anong itsura ng political dynasty law na yan. It is mangled to death. No? But, at least, it's a start, diba? Dahil dyan, sa 2025 election na yan, kaya tayo ninanakawan ng todo nitong Martin Luther King at ng administration ni BBM. Kaya nagsalita na sila ngayon. Hindi natin i-excuse si Saldi ko. Mananagot din siya. Pero naniniwala ba ako sa kanya? Yes. Naniniwala ako sa kanya. And I hope that he stays alive and that there will be some way that he can testify. Ngayon ang sinasabi nila, bakit daw ginagawa ito ni Amy? Disclose the drug addiction of BBM. Masama siyang kapatid. Ang sinasabi nga ni Amy, uwi na tayo. Uwi na tayo. Hindi kita iwanan kagaya ng dati na when we were in exile, I took care of you as a parent. Pagkamot ka na. Hindi ba ako, I was really moved. When I saw her, she was crying when she was reading that. Kasi alam naman natin na wala namang kakayahan talaga si Bongbong. Even when he was growing up, when they were in exile, si Amy talaga took care of her brother. For her to say that, it was really out of sisterly love. Ikaw naman kasi BBM kung ako, adik ako sa cocaine, bakit ako magpipresidente? Ano? Hello? Tapos lahat kayo, titingin-tingin. Lagi kayong kung adik ba talaga ako o hindi. Ayan kasi. Sana hindi ka na nagpresidente. Di kahit anong gawin mo, wala kayong pakialam. Hindi ba? Nagpresidente ka. Lahat tumangad sa'yo. Sabihin nila, talaga tong Guansong wala nang karespeto-respeto. Oy, nung una kaya sa interview ko, sinabi ko, Mr. President, I hope you succeed because we are in the same boat. This is also my country and I want you to succeed. 3 years. Succeed ka dyan? Tourism kulelat. Functional literacy. Maawa na kayo, 8.9 million ang Pilipinos ang functionally illiterate. Lowest full year growth rate since 2020. Corruption index, number 33 out of 100. Foreign debt, 17.5 trillion. Pero ang flood control projects at mga infra projects, kung saan nagkikikbakan up to 30%, 1.9 trillion. Ang General Appropriations Act o budget natin ay nasa 6 trillion lamang. Mga kababayan, niloloko tayo nitong mga congressman natin at mga politiko at mga gahaman dyan sa DPWH. Nagtutulakan na sila ngayon. They're pointing fingers at each other. Sabi ng mga kontraktor, ano naman po magagawa namin? Hindi po kami makanegosyo kung hindi po kami papayag. Dinidisqualify kami. Sabi naman ng DPWH, ano naman po magagawa namin? Congressman po nagsasabi. Pero sa totoo lang, kahit yung ibang districts dyan, na walang kickback yung congressman, or hindi nila kukunin yung kickback nila, DPWH officials yung nakikipag-transaction na dyan sa mga kontraktor, bago pa yan lahat ipasok sa NEP, may kontraktor na yan. Iloloko nyo kami. Ngayon, booking na kayo lahat. What are you gonna do about it? Now, what is Bongbong Marcos, our president, going to do now? 3 years more. 3 years more. Kaya pa ba niya? Ganito na? Kalalim ang kautangan ng Pilipinas?
ang gutom ng mga Pilipino. At ngayon, kino-confirm ng kapatid niya mismo, Senator Amy Marcos, na siya ay cocaine addict. Kaya pa ba niya? Mga kababayan, kaya pa ba natin? Ako hindi ko na kaya. Kaya ako nagrarally. Sa tanda kong ito, ay nakikirally pa ako. Kasama ko kayo. Hindi tayo pwedeng huminto. Ang sinasabi nila, what now? I got a call from abroad. What happens now? I'm sure Bongbong Marcos also asking himself and his advisors, including Martin Luther, what happens now? What do I do now? You stay in power, but the people have no respect for you. You stay in power another 3 years, but the people do not trust you. I'm sure you saw how you were received coldly by the people in Cebu and Negros Occidental who suffered from the devastation of the recent typhoon. The people hate you. They don't like you. They don't trust you. How could you be president of a country, of a people who do not trust you anymore? And the only ones who keep on clapping for you are the ones who are profiting from you. Paldo na, mga congressman, paldo na. Bawat budget padded para sa mga kukurakutin nyo. What's next? President Bongbong Marcos, is up to you. But this, I am certain, in the next 3 years, while you're in office, the protest rallies will continue. We will continue. We cannot stop criticizing this corrupt government because we have the future of our children to think about. Mga kababayan, di na po pwedeng manahimik lang tayo. Kailangan na po. Magprotesta po tayo na may mananagot at hindi na mauulit itong kakurapan sa ating gobyerno. May mananagot. Dapat may mananagot hanggang sa puno-punuhan nito. Ang pinaka-mastermind nito. At kung kasama ang ating presidente, dyan, sa mga insertion at kickback, ay dapat managot din siya. Sana, bumaba na lang siya sa pwesto. Dahil halata naman talaga na, kahit ano pang depensa niya, wala na pong naniniwala sa inyo. Mga kababayan, para po sa hinaharap, the future of our children, huwag po tayong tumigil ng pagsiyasat at pag-criticize sa kasamaan at korupsyon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.